Si Lina's POV. Yeah, I understand. Hindi pwede dahil wala tayong pagtingin sa isa't isa. Pero pwede naman siguro nating subukan, hindi ba? Para sa mga bata. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling kaagad naman ako napailing. Subukan? Yes, pwedeng subukan pero paano kung hindi maging successful? Paano mga anak natin? Damon, for me, mas mabuti na rin sigurong ganito na magkasundo tayo pagdating sa mga bata pero no more romantic moments sa pagitan nating dalawa. Seryoso kong sagot sa kanya. Hindi talaga pwede dahil ayaw ko magdesisyon ng mga bagay na alam kong ako lang din ang magiging talo sa bandang huli. Pagkatapos kong kumain, muli akong inihatid ni Damon sa aking silid. Kapansin-pansin ang kanyang pananahimik. Pero pilit kong binabaliwala yon. Naging maayos ang unang gabi ko sa bahay ni Damon. Naging panatag naman ang kalooban ko at himalang nakatulog din naman ako ng mahimbing. Kinabukasan nagising ako sa mahinang katok sa pintuan ng aking silid at nasipatin kong orasan sa gilid ng aking kaama. Dahan-dahan ako napabangon na mapansin kong halos alas 7 na pala ng umaga. Unang beses ako nakatulog ng mahimbing simula nung nabuntis ako kaya naman sobrang gaan ang pakiramdam ko. Bumaba ako ng kama upang pagbuksan ng kung sino man ang kumakatok at hindi ko pa nga mapigilan. Ang mapakunot noon na kaagad na sumalubog sa paningin ko. Ang dalawang kasambahay na may dalang umuusok ng mga pagkain. Good morning ma'am, kailangan niyo na pong kumain ng breakfast. Bigkas ng isa sa kanila. Wala sa sariling napatitig ako sa hawak na isang bugkos na white roses ng isa sa kanila. Para nga po pala sa inyo ma'am, galing po kay Sir Damon. Nakangiting bigkas niya sabay abot sa akin ng mga bulaklak. Otomatiko ko yung tinanggap habang ang isa sa kanila'y tuluyan ng pumasok sa loob ng silid at pinatong ang mga pagkaing dala nila. Salamat, may hina akong sambit sa kawalan ko ng masabi. Titig na titig din ako sa hawak kong bulaklak ngayon at pigil ko rin sa sarili kong pagguhit ng masayang ngiti sa labi. Ma'am, babalik na lang po kami mamaya para kunin ang mga pinagkainan nyo. Enjoy your meal po, nakangiting sambit ng isa sa kanila. Otomatiko naman ang pagguhit ng ngiti sa labi ko sabay tango. Pagkalabas ng mga kasambahay, dali-dali ako naglakad patungo sa kamat na upo. May note ang naturang bulaklak at kanina ko pa gustong basahin yon. Dali-dali kong binuksan ang nasabing note at hindi ko na mapigilan pang muling pagguhit ng ngiti sa labi ko nang mapansin kong galing nga kay Damon ang naturang mga bulaklak. Simpleng pangbati ng good morning ang nakasaad pero pakiramdam ko para may kung anong bagay ang biglang kumiliti sa puso ko. Ano na naman kayang nakain ni Damon at nagawa niya akong bigyan ng mga bulaklak? Gusto niya bang iparamdam sa akin ang sinseridad niya sa alok niya sa akin? Heist, ano naman ang pakay niya? Buo na rin ang desisyon ko na wag nang patulan ang alok niya sa akin. Nandito ako sa poder niya ngayon dahil sa mga bata at wala ng iba. Sa naisip kong iyon, wala sa sariling nilapag kong mga bulaklak sa kama. Malungkot ako na pabuntong hininga bago ako napatingin sa mga pagkain sa mesa. Kailangan ko na palang makakain kaya naman muli akong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Nagmumuglang ako at naguhugas ng kamay para makakain na. Hindi ako pwedeng malipasan ng gutom. Dapat kong i-priority ang kalusugan ko dahil may 3 buhay na nakaasa sa akin na nasa sinapupunan ko. Pagkatapos kong kumain, nagpasya akong mag-ikot-ikot sa buong paligid. Medyo makulimlim ang kapaligiran kaya naman hindi masakit sa balat ang sikat ng araw. Nagpasya akong ikutin ng malawak na garden. Sa sobrang ganda ng bahay nitong si Damon, hindi ko lubos maisip kung bakit hindi pa siya nag-aasawa sa kabila ng edad niya. Kung bakit hanggang ngayon, nanatili pa rin siyang binata. Sa bagay, ama nga pala siya ni Alina. May dalaga na siya tapos magdadagdag pa ng 3 batang mga anak niya. Kaya wala na rin sigurong dahilan pa para mag-asawa siya. Siguro nakikipagrelasyon lang ito kung kani-kaninong babae at kapag magsawa maghahanap na naman ng iba. Kagaya sa nangyari sa akin, pinagsawaan niya ako sa isla. Kaya basta niya na lang ako itinaboy. Nagbuntis lang niya ako kaya nandito ako ngayon sa poder niya pero sure akong wala naman siyang katiting na naramdaman na pagkagusto sa akin. Wala sa sarili na patitig ako sa mga bulaklak na nasa harapan ko. Sobrang ganda. Kahit na walang asawa or babae nakatira sa bahay na to, napanatili pa rin ng kusina ang maganda ng garden. Enjoying the view? Hindi ko mapigilan na mapapitlag nang maramdaman ko na may ibang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at ganun na lang ang gulat ko nang tumambad sa paningin kong walang iba kung hindi si Damon. Hi, ikaw pala. Wala sa sariling bigkas ko.
Pasimple ko siyang tinitigan at hindi ko mapigilan ng humanga mapansin ko kung gaano siya kapresentabling tingnan ngayon. Anong ginagawa mo dito? Baka mapagod ka. Parang ako kasang nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon eh. Hindi ba sila mabigat? Seryoso niyang tanong sa akin sabay titik sa umbok ng aking tiyan. Wala sa sariling napahaplos ako sa aking tiyan sabay ngiti. Medyo mabigat na sila pero kaya ko pa naman. Teka lang, saan ka galing? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sa opisina, may maaga akong meeting kay Mr. Serrano at dahil wala naman akong ibang gagawin, after the meeting naisipan ko umuwi na muna. Nakangiti niyang bigkas. Wala sa sariling napatango ako bago ko muling tinunang bukong atensyon sa mga bulaklak na nasa harapan ko. Mahilig ka pala sa mga bulaklak? So, kamusta? Natanggap mo ba ang mga flowers na padala ko kanina? Mukhang mas type mo yata mga flowers dito sa garden kaysa sa mga flowers na ako mismong pumili para ibigay sa'yo. Nakangiti niyang muling bigkas, wala sa sariling muling napabaling ang tingin ko sa kanya at pilit nang umiti. Nag-abala ka pa talaga, teka lang, bakit mo nga palang naisip na magbigay ng bulaklak sa akin? Kasual kong tanong sa kanya pero totoo nararamdaman ko na namang nagumpisa na namang kumabog ang dibdib ko. Wala lang, gusto ko lang, ayaw mo ba? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang nagtataka kasi ako eh. Saka baka masanay ako, kaya sana hindi na mauulit. Pabiro ko sagot sa kanya. Masanay, wow, much better nga kung masanay ka dahil simula kanina, bala kong araw-arawin ang pagbibigay ng mga bulaklak sa'yo. A beautiful flowers para sa ina ng mga anak ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung anong sasabihin ko. Habang tumatagal kasi lalo siyang nagiging cheesy. Kakaibang kataga na rin ang lumalabas sa bibig niya. May halong lambing na at mga katagang hindi ako sigurado kung gaano siya kasinseridad. So sa gazebo muna tayo, may mga upuan doon. Pwede kang mag-relax kung pagod ka na. Pagyayaya niya sa akin nang mapansin niyang marahil na hindi na ako sumagot pa sa huling katagang binitawan niya. Wala sa sariling kaagad ako napatangot at mga hawakan niya pa sana ako sa aking kamay para siguro alalayan papuntang gazebo. Pero mabilis ako nakaiwas sa kanya. Narinig ko pa nga ang mahina niyang pagbuntong hininga pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Maganda na ang ganitong umiwas ako sa kanya. Kailangan kong mas i-priority na ramdaman ko higit sa kung ano paman. Pagdating ng gazebo, kaagad ako naupo sa isa sa mga mahabang sofa. Hindi ko na hinintay pang alalayan niya ako pero ganun na lang ang gulat ko nang bigla na lang niyang naupo sa tabi ko. Gustuhin ko magprotesta para sana itaboy siya pero kaagad rin naman akong kinain ng hiya. Baka kasi kung anong isipin niya. Wala naman siyang ginagawang labag sa kalooban ko at gusto niya lang namang tumabi sa akin. Kaya wala naman sigurong dahilan pati yun ay gawin ko pang issue. So, kamusta ang pakiramdam nitong mga nakarang buwan? Dinig ko mahirap na magbuntis lalo na't mag-iisa ka lang. Muli niyang bigkas, gusto niya marahil na mapag-usapan kami. Sa bagay ano nga palang gagawin namin dito sa gazebo? Magtititigan? Natural, mag-uusap talaga kami. Ayos lang naman, mahirap pero kayang-kaya ko naman. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sorry, kung nalaman ko lang na mas maaga, hindi ka sana nag-iisa ng mga panahon na kailangan mo na may masasandalang balika sa tuwing inaatake ka ng morning sickness mo. Bikas niya. Tapos na yon, nilagpasan ko na kaya ayos lang. Hindi ko may pigilan mapangiti habang sinasabi kong mga katagang yon. Mukhang ayos naman itong si Damon at sure din ako na magiging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Maliban sa pagiging medyo bad boy, mukha naman siyang responsable. Hindi man naging maayos ang una naming encounter, bumabawi naman siya ngayon. Pinapakita niya naman sa akin na isa siyang responsableng tao kasi nandito na siya sa harapan ko at willing siyang magpakaama sa mga anak ko. Sa ngayon, yun na lang munang mahalaga sa akin. Pwede ko ba silang mahawakan ulit? Maya may bigas niya kaya wala sa sarili na pabaling ang tingin ko sa kanya. Ha? Ang alin? Nagtataka kong tanong. Ang babies natin, gumagalaw ba sila? Pwede ba silang mahawakan ulit? Nakangiti niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mga mata niyang pagkaasam. Kaya naman wala sa sarili na patango ako. Sure, pwede naman. Hawak lang pala eh. Bigas ko't kagad kong pinwes ng sarili ko. Kusa akong tinanggal ng sarili kong kamay sa aking tiyan para hayaan siyang mahaplos ang umbok ng aking tiyan. Hindi naman ako ganun ka-selfish para hindi siya pagbigyan. Maganda nga ang ganito na habang nasa sinapupunan ko pang mga babies ko, ramdam na nilang presensya ng kanilang ama. God, hindi ko akalain na kaya ko palang bumuo ng triplets. Narinig kong sambit ni Damon habang nasa tiyan kong dalawa niyang palad. Patuloy siya sa paghaplos sa tiyan ko't kitang-kita kong hindi may paliwanag na damdamin ng kanyang muka. Ni sa hinagap, hindi ko akalain magiging ama ulit ako. Ito na yata ang pinaka-the best na regalo na natanggap ko sa tanang buhay ko. Higit pa sila sa kung anumang kayamanan meron ako dito sa mundo.
Pangako mga anak, aalagaan at poprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Nandito lang kami ng mami nyo na excited na kayong masilayan. Muli niyang bigkas. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin pero sa katagang lumabas sa bibig ngayon ni Damon, kusa na lang tumulong luha sa aking mga mata. Nakakatouch kaya? Hindi ko rin kasi akalaing makikita ko siya sa ganitong klaseng emosyon. Oh God, naramdaman mo ba yon? Gumalaw sila. Biglang gumalaw ang mga bibis natin si Lina. Tuwang-tuwang bigkas niya. Halata sa boses niya matinding excitement kaya muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Mukhang hindi ako nagkamali sa desisyon kong sumama sa kanya. Mukhang pinaramdam ko sa akin ngayon ang kapalarang tama lang ginawa ko. Na tama lang ang desisyon ko na habang nasa sinapupunan ko pa lang, ang mga babies ay nararamdaman na nilang kanilang amang nasa paligid lang. Kagaya na lang ngayon, haplos niya yung tiyan ko at ramdam ko rin ang galak nila sa loob ng aking tiyan. Thank you Selena, thank you sa malaking blessings na hatid mo sa akin. Muli niyang bigkas kasabay ng pagangat ng tingin. Direkta siyang tumitig sa mukha ko kaya wala sa sariling pasimple kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Umiiyak ka? Why? May masakit ba sa'yo? Masyado bang malakas ang galaw nila at nasasaktan ka? Nagtataka niyang tanong sa akin. Halata din sa boses niyang matinding pag-alala kaya lalo tuloy nagunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata. Ha? Wala. Wala. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Naiyak akong sagot sa kanya. Pasimple kong pinunasan ng luha mula sa aking mga mata. Ayaw ko sana makita niya ako sa ganitong sitwasyon pero hindi ko talaga mapigilan ang damdamin ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit parang napaka-emotional ko naman yata? Nakakahiya tuloy kay Damon. Baka kung anong isipin niya sa akin, baka isipin niyang nababaliw na ako. Are you sure okay ka lang talaga? Teka, ano bang gusto mo? May gusto ka bang kainin? Mga bagay na makakapagpasaya sa'yo? Name it, ibibigay ko. Promise, kahit ano pa man yan, ibibigay ko sa'yo, Selena. Mahina niyang sambit. Mukhang napunta na sa akin ang buo niyang atensyon dahil hindi niya na inaalis pang pagkakatitig sa akin mukha. Hindi, ayos lang ako. Promise, walang masakit sa akin. Ganito talaga sigurong buntis. Nagiging emotional. Pilit ang ngiti sagot ko sa kanya. God, bakit ganito siya ngayon? Bakit ramdam kong pag-aalaga niya? Bakit napaka-sweet niya na para bang pinaparamdam niya sa akin na ako lang ang pinakamahalagang babae sa balat ng lupa? Hindi ba ako nagdidreaming ngayon? Talaga bang si Damon ang kaharap ko? Selena, I am sorry. I am sorry sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Promise, hindi na maulit ang mga yon. Hindi na kita sasaktan. Please forgive me. Ramdam kong sinseridad sa boses niya habang sinasabi niyang katagang iyon. Nakangiti naman akong tumango. Oo naman, of course, napatawad na kita. Wala na sa akin ang mga bagay na yon. Isipin mo na lang na kung hindi nagkrus ang landas natin, wala tayong triplets ngayon. Kung hindi sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa, wala sana tayong asahang mga bata. Nakangiti ko sagot sa kanya. Muli na namang pumatak ang pasaway kong luha sa aking mga mata. Pero naging maagap si Damon na punasan yun. Sa simpleng ginawa niyang iyon, hindi ko na tuloy napigilan pang mapahikbi. Ewan ko ba, parang gusto kong umiyak. Wala naman sanang dahilan para umiyak pero kusang kumuwalang mahinang paghikbi ko, hindi ko talaga kayang pigilan. Sunod ko na nga lang naramdaman na nakasubsob na ako sa dibdib ni Damon at talagang tuluyan na ako napahagulhol ng iyak. Hindi ko alam kung normal ba to sa akin pero parang ang sarap-sarap umiyak sa mga sandaling ito. Shh! Tahan na, sweetie. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit? Sabihin mo sa akin. Bakit ka umiiyak? Malumanin niyang bigkas. Sunod-sunod naman akong umiling. No, hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta, gusto ko lang umiyak. Bigkas ko na may kasamang paghikbi. No reason? Imposible, sweetie. Selena, tahan na. Tahan na. Pati ako apektado sa iyak na yan eh. Kung walang dahilan para umiyak, anong nangyari sa'yo ngayon? Teka lang, tatawag ako ng doktor. Kailangan mo yata matignan ng doktor. Bigkas niya pero hindi ko na pinansin pa. Patuloy lang ako sa akin pag-iyak sa hindi talaga malamang dahilan. Hindi ko alam pero parang normal lang yata to sa isang buntis eh. Kung noon puro problemang naiisip ko't nasasaktan ako, kaya ako umiiyak iba naman ngayon. Umiiyak ako na walang dahilan. Ang labo hindi ba? Tama lang naging desisyon ko na bigyan ng chance si Damon na magpakaama sa mga anak namin. Hindi ko pa man maisisilang mga babies, ramdam ko na magiging mabuti siyang ama sa mga bata. Kahit papaano, maswerte pa rin pala ako. Tinalikuran na yata ako ng lahat pero heto siya. Ang taong akala ko walang ibang gustong gawin ko nang durugin ako. Pero kabaliktaran palang mangyayari. Siya palang hindi ko inaasahang masasandalan sa mga panahong kailangan ko ng karamay. Na kailangan ko ng matatag na masasandalan lalo na't kakaiba yatang epekto ng pagbubuntis ko.
Kahit papaano nahimasmasan na ako. Nandito na ulit ako sa silid ko kasama si Damon na hindi ko kayang tumingin ng diretso sa kanya. Nahiya kasi talaga ako sa mga nangyari. Feeling ko sobrang drama ko kanina na hanggang ngayon, namamagang mga mata ko sa matinding pag-iyak. Ayos ka na ba dito? May gusto ka bang kainin? Narinig ko muling sambit niya. Kanina pa siya. Sa tuwing nagsasalita siya, puro patanong ang tono ng boses. Kesyo ano raw ang mga kailangan ko? Ano raw bang makakapagpasaya sa akin? Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko siyang sinagot na wala naman talaga akong kailangan. Kaya lang makulit siya. Paulit-ulit na tanong kaya paulit-ulit dinasagot ko sa kanya. Wala, ayos lang ako. Mamayang lunch pa ako kakain. Kaswal na sagot ko sa kanya. Napatangon naman to habang sinisipat niya ako ng tingin. May gusto ka bang gawin? Silly na hope na masanay ka na sa presensya ko. Huwag ka sanang mailang sa akin dahil wala naman akong ibang gusto ko hindi ang damayan ka sa sitwasyon mo ngayon. Seryoso niyang bigkas. Ayos lang ako, huwag mo kong alalahanin. Saka hindi ko naman pwedeng ipasa sa yung pagbubuntis ko para madamayan mo ko sa sitwasyon ko ngayon. Huli na lang ma-realize kung katagang lumabas sa bibig ko ngayon. Gosh, ano bang connect sa nasabi ko? Shucks, joke pa yun? Hay nako, ano ba naman yan self? Nag-feeling yata ang sarili ko na close na kaming dalawa ni Damon. Nakakahiya tuloy, lalo na't napansin kong pagguhit ng ngiti sa labi niya. Anong sabi mo? Ipapasa mo sana sa akin ang pagbubuntis mo? Well, kung pwede nga lang, why not? Sa liit ng katawan mong yan, hindi ko rin talaga akalain na may 3 buhay sa loob niyan. Nakangiti niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan na mapatitig sa kanya. Habang nagtatagal ko siyang kasama, bakit feeling ko lalo siyang pumupogi sa paningin ko. Nawala rin ang mabagsik niyang aura dahil para bang kay bilis na lang sa kanya nang umingiti ngayon. Ano yun? Siya ba talaga ang tunay na Damon? Ang dating Damon na kilala ko hindi ganito. Ewan, pati yata to kailangan ko pang pag-isipan eh. Basta si Damon ang kaharap ko ngayon na kahit na ilang agwat ang edad sa pagitan naming dalawa, hindi pa rin itatanggi kung gaano siya kagandang lalaki. Kahit na sinong babae diyang mapapalingon sa kanya sa tuwing makakasalubong siya, na ang kanyang mga puso ko na walang kahirap-hirap. Paano pa kayang iba dyan? Sorry, nagbibiro lang naman ako. Mahina ako sagot sa kanya kasabay ng pagkagat ko sa aking labi. Hindi naman nakaligtas sa pandinig kong mahina niyang pagtawa. Naglakad palapit sa kama at naupo sa tabi ko't ilang saglit lang. Nagulat na lang ako nang mapansin kaagad siyang nahiga at ginawang una ng isa sa mga legs ko. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga to inaasahan. Hindi naman mabigat ang ulo niya pero nakakailang pa rin. Hindi pa nga ako nakaligot, hindi pa nga din ako nakapaghugas ng kabebe ko. Baka mamaya nangangamoy na. Hope you don't mind. Gusto ko kasing marinig ang heartbeat at mahaplos ang tiyan mo eh. Nakangiti niyang sambit. Hindi ko tuloy mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Sobrang naiilang ako. Bakit may pagganito siya? Bakit parang kay dali sa kanyang gawin ito? Siguro kahit na sinong makakita sa sitwasyon namin ngayon, isipin talaga nila na may relasyon kaming dalawa. Selena, ayaw mo ba? Magalit ka ba? Hindi ka na kasi sumagot eh. Narinig ko muling sambit niya. Pilit naman akong ngumiti. Ha? Ayos lang? No problem? No problem. Bigas ko pero sa huli parang gusto kong pagsisiyan kung bakit yun ang naging sagot ko. Grabe, gaano ba ako karupok? Bakit ganun ang naging sagot ko? Imbis na sawayin siya sa ginawa niyang pag-unan sa isa sa mga legs ko. Para bang pinayagan ko pa siya? Yan tuloy, hindi ko na alam kung paano siya paalisin. Grabe, banat na banat ng tummy mo, Selena. Are you sure na hindi talaga masakit? Muli niyang bigkas, naramdaman ko ulit ang marahang paghaplos niya sa tiyan ko. Hindi naman, nasanay na rin siguro ako. Kaya lang sabi ni Doc, kailangan ko raw ng matinding monitoring. 3 silang nag-aagaw-agaw sa katawan ko kaya kailangan ko ng matinding pag-iingat. Nakangiti kong bigkas. Pinilit ko na lang na ignorahin ang sitwasyon naming dalawa ngayon kaysa naman mailang ako. Hindi nga nailang si Damon sa mga pinagagawa niya. Ako pa kaya? Kung ganon, kailangan ko na rin siguro mag-leave sa opisina para maalagaan ka. Kaswal niyang sagot sa akin na labis kong kinagulat. Ha? Magli-leave ka? Naku, hindi na kailangan. Kaya ko sarili ko. Kayang-kaya ko. Nakangiti ko sagot sa kanya. Nope. Final ang decision ko. Magli-leave ako dahil sa sitwasyon mo ngayon. Kailangan ko talagang bantayan ka. Alam ko mahirap magbuntis pero mas mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Dahil 3 sila. Nakangiti niya sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik at tulala lang ako habang nakatitig sa kanya. Selena, hayaan mong damayan kita sa sitwasyon mo ngayon. Hayaan mo manatili ako sa tabi mo. Dahil ito lang din ang alam kong paraan para mapanatag ang kalooban ko. Nakangiti niya ang muling bigkas. Dahil sa kabutihang ipinakita at pinaramdam ni Damon kay Selena,
Muli kayong manumbalik ang tabis ng pag-ibig niya kay Damon? At ano kayang mangyayari sakaling malaman ni Alina at George ang tungkol sa pagkukop ni Damon kay Alina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.